She dreamt of stability for her family long before she got married. Coming to Canada as a single person, she and her hubby are now happily raising their kids the way she envisioned. I'm Katrina Renz. Andito po ako sa Canada, na Winnipeg to be exact. Dumating po ako dito sa Canada ng 2013 as a Mhm. single. I came Okay. from Singapore. I came through Canada through Merkin Agency 13 years ago. Ang ginastos ko lang po is, to be honest, 10,000 pesos. Oh, really? Yun lang po yung, yes, yun lang po yung binayad ko sa agency kasi po, yung lahat po ng nag-cover ng agency fee, ng Mm. flight, ng everything, yung process is yung employer po Employer. namin. Oh, Yes. okay. So, ang process ko po is nag-apply lang ako online through Mercan. Tapos may sinend sila na agent from the Philippines. Tapos tinulungan po nila kaming i-process yung papers. Tapos after po nun, sinubmit po namin siya sa Canadian Embassy sa Singapore. Then Mhm. I've waited for more or less 3 to 4 months na process na po lahat. Tapos ang entry ko po, ang pathway entry ko po is through work permit. Yeah. At that time po, meron pong Lamia. Yun po Mhm. yung entry ko po, papunta dito. Okay. So from Singapore ka nag-apply. Yes po. How did you learn about the agency? So, funny story. Dapat po kasi ang kakambal ko ang mag-a-apply kasi parehas po kaming nasa Singapore at that Mhm. time. Yeah. So, from words of mouth, na sabi niya, oh, yung friend ko from Singapore nag-apply to Mercan, itry, dapat siya. Mm. Paano po, life happens. So, hindi po siya Yeah. nakapag-apply. So, ako po yung sinabi niya, mag-apply ka. So, I did naman po. So, sa Merkin Agency, may mga questionnaire sila, mga Oo. ganyan. So, naano ko po yun. Doon po ako nag-start ng questionnaires and then naghanap po sila ng employer na fit sa ano ko, from my questionnaire. So, si Tim Hortons from Newfoundland and Labrador, sila po yung nag-hire sa akin, yung owner po. So, I did after po natanggap ako kumbaga, syempre yung owner, he will go through all the documents, yung mga resumes, Yeah. kanya. So, isa po ako sa natanggap. So, I had an interview via Skype at that time. Okay. If I'm not mistaken, at that time, 29 kaming Hire. girls. 29 kaming lahat na nakapunta sa Singapore. Kasi at that time po, meron siyang 4 branches ng Tim Hortons. Tapos scattered po kami sa 4 locations na yon. So yung Newfoundland, hindi mo pinili yon, sila nag-assign sa'yo? Hindi po kasi siya po yung doon yung employer. Mhm. So doon sa questionnaire, si Merca naghanap siya ng employer sa amin. Mhm. Sinabit niya yung resume namin tapos nakuha ako for interview. I passed the interview. Yeah. Mabilis nga po kasi nag-apply ako May Mhm. 2013 tapos September flight ko na. Oh, talaga. Ang galing, no? Opo. I'm one of the lucky ones, Yeah, I would yeah. say. Yes. Ano bang background mo sa Singapore? Anong work mo? Sa Singapore po, ako po ay nag-start po ako ng level entry kasi I'm a graduate of Hotel and Restaurant Management Mhm. sa CEU Makati. Okay. Tapos, yung pong manager ko before sa Bistro Filipino, sa Pilipinas, nasa Singapore po siya. So, she was looking for new faces, parang green bean. She's looking Mhm. for that. Tapos, nag-connect po kami and she asked, do you wanna go here in Singapore for work? So, at that time, kami ng kapatid ko, kag-graduate lang po namin. So, two months after graduation, we had work. Nag-work po siya sa hotel. Ako naman po, sa hotel din ako, pero under the restaurant. Mhm. Tapos, after po nun, napunta kami ng Singapore. Prinasas din yung documents, tapos nasa Singapore na po kami at that time. So anong work niyo sa Singapore? Ang work ko po is sa
Bistro Filipino, level entry po ako, waitress. Tapos Okay. naging bartender po ako. It's a semi-fine dining restaurant. Yeah, yeah, yeah. Ilang taon kayo sa Singapore? 5 years po ako, tas yung kakambal ko is 10 years. Pero nag-change po kami ng job during those 5 years ako doon. Yes. So, nag-entry level ang starting ko po. Tapos, I exited Singapore going here to Canada as an assistant manager Mhm. sa isang Japanese cake shop. Okay. Okay. So, nung dumating ka na, did you have any challenges at all in the application? Wala naman. Wala po. Mabilis talaga po ang application ko. Yun lang po talaga ang kinagandahan din. Mhm. Sobrang thankful po ako na ganun yung pag-process. So, wala kang kakilala dito sa Canada nung Wala po. dumating ka? Wala po. So, ang nangyari po kasi ito si employer, Oo. the employer provided all our accommodation, Mhm. food and lodging, and Mhm. the first few months po yung Yeah, food. yeah. Pero yung lodging, siya po yung nag-provide nun. Mhm. Tapos walking distance lang po kami from the sa bahay tapos to work. So walking distance, so hindi po namin. Nagulat lang po ako kasi I came in here September. Yeah. Tapos ang Newfoundland and Labrador po kasi is nasa eastern part Mhm. ng Canada. Yeah. Malapit po kami. We sit on Atlantic Ocean. Mhm. So nagkaroon po ako ng culture shock kasi sobrang lamig. Yeah, 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 yeah. Oo, so September sa kanila is ano pa lang yun, patapos pa lang ng summer. Pero given na Ng hindi pa fall. acclimatize yung katawan ko, Yeah. ganyan. So, naka-fur jacket na kami. Mga ganun. Okay. Okay. Yes. Pero yung documents mo, di ba, from the Philippines, yung documents mo, hindi ka ba nahirapan? Hindi po ako nahirapan kasi my mom was there, my sister was there. So, pag kailangan ko ng mga halimbawa birth certificate, Oo. ganyan, NBI clearance, Yeah. tapos yung mga transcript of record, mga ganun, sinend po nila sa akin Mhm. yun. So, hindi po ako nahirapang kumuha. So, pagdating mo ng Canada, yung expenses, lahat yun ng employer? Hindi pinabayaran sa inyo? Yung alin po? Yung mga expenses, halimbawa, airfare, O, hindi po. as in libre talaga? Opo, libre po talaga siya lahat. So, Ah. pagdating po namin, pinag-grocery pa po nila kami kasi Oo. wala nga kaming alam, 'di ba? Parang Oo. very new. Tapos, pinag-grocery nila kami good for 1 month. Tapos, nung nagkaroon na kami ng income, kami na yung nagpo-provide ng food namin. Pero yung housing namin is salary deduction at that time. Okay. Mm-mm. Nung walang libre na housing, kahit 1 month, ganon? Kasi po yung may-ari po ng Tim Hortons, meron din po siyang real estate. So yung bahay po niya, doon po kami nakatira. Binabawas na lang po yung sobrang at that time po, ang room namin kasi isang buong bahay po yung nire-rent namin kasi we're 6 girls. Oo. So, siguro 400 lang po ang binabayad namin. Yung salary deduction po namin, 400. Binabawas po yun sa sahod namin. 400 per person. 400 per person. All in na po yun. That includes the electricity, the water, Mm-mm. yung ganun. Kasama na po yun. Yung sa workplace, wala ka namang naging challenge? When you came? Later on na lang po, nung naging challenge siya, yung unang challenge namin is kasi nag-English naman po kami, ganyan. Mm-mm. So yung unang challenge namin, I would say, mabait kasi po sa Newfoundland and Labrador eh. Very accommodating po yung mga tao. So, Mm-mm. ang naging challenge lang po talaga namin, work-wise, would be going back and forth ng winter season. Yun lang po yung naging challenge namin. Pero Yeah, yung yeah, yeah. adjusting to workplace, wala pong ganong issue. Kasi mabait naman po sila. Mm. Tapos, like I said, accommodating naman po. Tapos mabait po yung mga customers ng Tim Hortons sa Newfoundland. Yung work history mo hanggang ngayon, kasi 13 years ka na, di ba? Yes So, po. So, nag-vary po siya. So, after po ng Tim Hortons, I stayed there for 4.5 years. I started as nasa counter lang po ako. Tapos, after po noon, nag-baker po ako. Nasa loob na ako ng kitchen, nagbe-bake po ako. After po noon, I got promoted to supervisor.
and I exited the company as an assistant manager. Wow. Tapos after po noon, after 4.5 years, nag-transfer po ako sa Starbucks. During this 4.5 years, nakuha ko na po yung PR ko. Okay. 4 Yes. years. Within 4 years. Within 4 years, nakuha ko po yung PR ko. Tapos, after po noon, Tim Horton, Starbucks. Tapos, after po ng Starbucks, nag-work po ako sa CRA. Oh, really? Yes, nag-work po ako doon kasi nagkaroon sila ng mass hiring. So, I was one of the lucky ones to get employed sa CRA. Anong work mo doon? Taxpayer. So, call center agent po ako. Under po ako ng taxation. So, did they require like schooling, mga ganon, courses? Hindi po. You just have to pass the exam kasi may exam po, tapos Okay. may interview. Mm. At that time po, during pandemic, hindi na po face-to-face yung interview. Parang phone call interview, ganyan. Tapos after po nun, nag-work po ako sa kanila. Tapos nung nagkaroon naman po sila ng mass layoff, kasama po ako sa na-layoff doon. Oh, okay. Yes po. So hindi siya, pero maganda naman mag-work sa public service. Yeah. Federal yun? Federal. Federal po, yes po. Oh, Tapos maganda. after po noon, nagpunta po ako ng paralegal. Mhm. Tapos after po ng paralegal, ang last ko pong work is administration/receptionist sa isang car dealership. Oh, ang dami mo palang experiences, work experiences. Tapos nagkaroon na po kami sa Winnipeg Okay. through my husband kasi Yeah, si yeah. husband is na-assigned dire. So, during those times you were working, did you go to school at all or waya? That was the plan. Yeah. Yun po ang plan. Pero waya po siya, hindi po siya natuloy. So, everything, lahat ng work mo is parang hindi nila requirement yung work, yung school, I mean, yung education. There's no specific educational requirement. Hindi po, yes. I think it's just, paano ba sabihin? Kasi po, di ba po, graduate ako sa Pilipinas. Tapos, nagpa-ano po ako, nagpa-ICAST ako, nagpa-equivalent. Mm. Ano ba Yeah. sabi, yung education mo, pina-assess mo dito. So, Yeah. from the Philippines, dahil bachelor's degree ako, pagdating ko dito, bachelor's degree siya, undergraduate, 3 years yung equivalent. Mm. So, I Hindi, think yung mga employer ko, Oo. inano po nila, in-honor po nila yung academic. Kasi naisip ko yung work history tsaka education history mo, parang, di ba yung later work mo, parang sa office ng mga admin, ganon? Yes po. Sinadya ko po talaga yung kasi, yung very physical po kasi yung work ko from Tim Hortons, tapos nag-Starbucks. Tapos, may anak na po ako at that time. So, I'm like, I'm really looking for work-life balance. Mm. So, I seek jobs, office jobs, na yung regular hours, like 8 to 4, 9 to 5, mga Oo. ganyan. So, single kang dumating. Kailan ka nag-asawa? ng I mean- 2016. 2016 po. My husband is the same province po. Galing po kami ng the same province. Yeah. Tapos, when I was in Singapore, nasa Taiwan po siya. Oh, okay. Yes po. Tapos nagpakasal po kami ng 2016. I was able to get him with all the process and everything. Dumating po siya ng 2018. 2018. So 2 years after you got married. Opo, almost. Parang 1 year and a half. Parang yung spousal, sponsorship. Yes po. Yun naman po yung pathway niya through spousal sponsorship. So nung dumating siya, anong visa niya? Anong hawak niya? PR na po. Kasi PR na po. PR. Okay. Yes po. Okay. So, hindi siya nahirapan. So pagdating niya, anong naging work niya? So, ano nga po, medyo, paano ba sabihin? Ang layo po kasi sa Taiwan po is sa computer, PCB factory po siya. Pagdating dito, wala siyang alam kung wala kasing factory sa Newfoundland, ganyan. So, Okay. he started po sa Tim Hortons, naging baker po siya doon. Pero iba po kami ng employer. Mm-mm. Iba kami ng branch. Yeah. So,
ng location, ganyan. So, nag-Tim Hortons po siya, tapos dahil po meron siyang, nung nasa Pilipinas siya, nagpa-part-time siya sa isang food chain. Mhm. So, nakapasok siya sa pizza restaurant sa Newfoundland after ng Tim Hortons. Tapos after po nun, napunta po siya sa isang car dealership Mhm. as a detailer. Tapos, doon na po nag-start na puro detailing na po yung car detailing na po yung naging work niya. Tapos after po noon, nag-apply po siya sa Canada Forces. Natanggap naman po siya, napasa naman po na yung kanyang trainings. Mhm. So ngayon, he was assigned here Yeah. sa Winnipeg. Kaya po kami nalipat ng Winnipeg. Okay. Dahil sa kagagawan niya. Yeah. So ngayon, you're not working. Currently, po ako, nasa maternity leave po ako. Okay, okay. But what are your plans for the future? So, ang plan ko po talaga for the future is to go back to school. So, Okay. dahil po naka-maternity leave ako, pwede po ako, tapos nag-transfer po ako ng province, Mm. pwede po akong mag-seek ng, meron po kasi ditong parang may student program Mhm. dito sa Canada na pagaling ka ng EI, pwede kang bumalik sa school. Kaso nga lang po, ang nangyari is since I moved from Newfoundland papunta dito ng Winnipeg, Mm. so wala pa po akong 12 months dito. Wala pa akong 1 year sa Winnipeg. So hindi pa po ako pwedeng mag-apply ng student student aid. Dapat 1 year ang resident. Dapat 1 year po. Tapos, nung tumawag naman po ako sa Newfoundland and Labrador, sa previous province ko, pwede po nila akong accommodate doon. Kaso lang po, yung another program na they go together po kasi yung employment program ng Newfoundland, hindi na po ako pwede doon kasi nasa Winnipeg na po ako. Mm-mm. So, my plan is to get a job, let's just say like kahit na 1 year lang, just to para kumuha lang ako ng at least 700 hours Mhm. para mag-qualify po ako sa employment program dito naman po sa Winnipeg. Ibig mong sabihin, free yung school. Meron po, yes po. So ang mangyayari po kasi is meron po kasing dito po sa Winnipeg, meron pong in-demand jobs. Yeah. Like medical office assistant, Mm. mga ganun po. So, Mm. for example, medical office assistant, in demand po siya dito sa Winnipeg. So, kung gusto mo pong mag-free yung education, mag-a-apply ka ng halimbawa, gusto ko mag-aral ng ganun. Mm. Kailangan is I live in Manitoba for at least a year. Yeah. Tapos, si Employment Canada, sa kanya po ako maglalapit. Sabihin ko po na I'm seeking for a new career, a new journey, ganyan. So, si Employment Canada, si Employment Program, siya yung magsasabi sa akin, okay, go get this. Ito yung mga bagay sa experiences mo. So, mag-apply po ako ng student aid. Okay. Through province, provincial naman po yung application ko noon. Yeah. Tapos, pag nag-apply ka po ng student aid, then you can go for student loan. Tapos, sa employment program, pag naging okay po lahat ng yon, magbibigay po, kumbaga, so shoulder ng student aid yung half ng tuition mo, tapos mag-help si student loan na babayaran mo after mong mag-aral in the span of 10 years. Yeah. Tapos, ito naman po si employment, siya po yung magbibigay sa akin kasi hindi po ako makaka-work kasi may school ako. So, sa employment program, siya yung magbibigay sa akin allowance to sustain the income, sa income flow ng family, tapos while doing your course. Yeah. Pero yung husband mo, di ba, nasa military, ano yung benefits niya? Ano yung mga benefits niya? Maganda po yung benefits niya. Kasi malaki po yung pension niya. Tapos, may health covered po siya ng 90% po ang coverage ng insurance. Yeah. When I say insurance, it's like a personal insurance. Yung sa health and dental, parang ganun. Medical and dental. Opo. Sa buong family. Yes po, 90% po yung coverage niya. 80 to 90%. Yeah.
Tapos yung sa inyong ano, yung sa inyong tirahan. Yes po, so we're Is that lucky free? enough to get na, at the moment po, nagre-rent po kami dito sa housing for Yeah. military family. Oo. Pero So is it cheaper than the it's regular rent? cheaper, yes. I would say it's cheaper po, tapos maganda po yung neighborhood, Mm, tapos it's cheaper, way cheaper po pag outside kami nag-rent. mm, 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 mm. So sa mga sa education ng kids, may ano din sila no, may mga benefits. Yes po, yun naman po talaga yun po ang kagandahan po ng dito sa Canada kasi marami po siyang benefits. For as long as you pay your taxes, ganyan. So ang mga bata po, they receive Canada Child Benefits Yeah, monthly yeah. and every 20th. Mm, Yes. Pero depende po yun sa income, sa mm. combined income kung magkano yung tatanggap ng mga bata per month. Hindi, I mean yung sa military, pag lumaki yung mga bata sa university, may mga benefits din sila sa Yes education. po. Yes po. May ganun po. Tapos meron pong, kasi my second son, mag-aaral na po siya ng kinder. Mm, So, meron pong, yung military, meron po siyang tinatawag na, parang military rights. mhm, So, isa po sa mga military rights, we're allowed to send our kids to French school. mhm, Kasi usually sa French school, they only allowed children with a French background. mhm. So wala po kaming gano'n ni Paul. Pero dahil po nasa military po siya, so pwede po, ang reason being is that if my husband po is gonna be deployed or assigned to French-speaking provinces, Yeah. at least one of us knows how to speak French. Mhm, So yun po yung ginamit naming reason. So ngayon pong this coming pasukan, this kindergarten September, we were able to send him to French school mhm. here in Manitoba. Oh, that's good. That's good. Yes. Pero yung anak, bakit yung anak ko, wala naman kami French background. French hanggang high school. Oh, ang gaganda po. Hindi Siguro naman, kasi, oh, hanggang high school French siya. okay. Pero siguro umpisa talaga sa French. Opo. Kasi po, yes, dapat po mag-start ka siya French talaga. Kasi hindi Yung po siya French preschool. immersion. Yung school po ni Emmet, hindi po siya French immersion. French school po siya. Okay. Iba ba yung French immersion tsaka French? Iba ba yun? French school. Yes po, pag French school po, purely French talaga. Okay, okay. Hindi nila ita-translate yung mga Sa bagay French curriculum. immersion yung sa anak ko. So ano pa bang, may mga ibang challenges ka pa? Nung nag-move kayo dito, anong mga naging challenges mo? Ninyo? Ang challenge ko po talaga is nag-adjust kasi I've been living in Newfoundland for Okay. 12 years. Okay. So 12 years. So sanay ako sa scenery na parang probinsya sa Pilipinas. Ah, Very laid back. ah, Tapos may mountain, may mga yeah. dagat. Tapos pagdating ko dito sa Manitoba, napaka-flat. Everything Oh, is flat. prairie Oo, may province. province. Oo, pero mas maraming, may Jollibee dito. Yun yung na-miss ko. Okay. It's one of the perks. Yeah. One of the perks po siya ng pag-move namin dito. Tsaka hindi po ako nahirapan in a sense of financially kasi sinagot naman po ng military yung moving Moving expenses. expenses. Yes po, down from the moving truck, Yeah. wala po kaming, tas yung mga hotels during the travels, Mhm. airfare, covered po nila. So, Hotel ba kayo nung dumating? yes po, kasi I was pregnant. So, yun po yung challenge ko. Physically challenge ko. I was pregnant during Yeah. the move. So, ako tsaka yung pangalawang anak ko, nag-hotel kami for 10 days kasi my husband was traveling from Newfoundland papunta dito. Nag-car lang po sila. Okay. Yes. So, nag-ferry sila, nag-travel sila. So, during the stops, 10 days po sila nag-travel given na allowed lang silang mag-travel in the distance of at least 5 to 6 hours per day. Kaya medyo natagalan yung travel nila. You mean yung kotse ninyo dinala dito? Yes po. Hindi, Which is I'm happy kasi to be honest po talaga, kaya pumunta ng Canada for stability. Yeah. Ganyan. Oo, kasi 'di ba you want to have a stable. Kasi sa Singapore po, stable din po sa Singapore Oo. financially. Kaso lang po, sa Singapore po kasi iba yung sistema nila. Hindi ka yung renewal ng permit mo is Oo. nakadepende sa government Mm. nila. So nang pumunta po ako dito, I was able to apply for provincial nominee, naging PR po ako, tapos ngayon po citizen na po ako. Mhm. Okay.
So, anong ma-advise mo sa mga gustong pumunta dito? Is it really worth it? I would say yes, Mhm. lalo na kung single ka pa, trying to figure out your life, Mhm. ganyan, trying to build up a family. Yes, worth it po siya. Pero it doesn't come with luxury Yeah. or yung relaxed na buhay. Of course, you have to work for it. Yeah, yeah. Yes. Ako, ang masasabi ko lang, kung before coming here, I would say secure a job. Yeah. Secure a job before coming here. Tapos, be financially ready, lalo na kung dala mo yung buong family mo. Marami pong benefits sa Canada through federal and provincial program. Mhm. Pero, like I said, you have to be, para sa akin po ha, ang ma-advise ko sa mga gustong pumunta dito sa Canada, marami pong tanong, are you gonna be ready for all the sacrifices? Malayo po kasi tayo sa Pilipinas. Yeah. So, yun yung mga mahirap kasi pag may nangyari sa Pilipinas, hindi ka agad-agad makakauwi, yung mga ganun ba. So, ready ka ba to face that consequences? Kasi may sacrifice po eh. Every time Yeah. naman kung pupunta ka sa bagong province, it's like going to a new job. Mag-a-adjust ka po talaga. Give yourself an adjustment period. Everything will be okay for as long as you have an open mind. Yeah. Yan po kasi usually ang misconception is pag nagpunta ka ng Canada, you'll have an easier life. You'll have Mayaman ka. Yes, oo, yes. Kasi po ang coming to Canada, marami po tayong pathway like student pathways, Yeah. sponsorship, like work permit, ganyan po. Mhm. So, nakadepende po yun sa dynamics ng family mo or kung single ka, mas mabilis ka makakapunta, I would say, on my personal opinion. Mhm. Mabilis ka makaka-process. Tapos, be kind to yourself. Yeah. Ganun. You have to be kind to yourself. Kasi mahirap po eh. I've experienced it firsthand. Yung parang, oh my God, na talaga ba? Ganito ba yung work ko? Oo. Parang, is it worth? Kasi may mga ganun din po akong questions, di ba? Pero eventually, in the long run, just kalmahan mo muna. Yung parang ganun, parang wag ka muna magmadali na ganito, ganyan. Of course, the questions will always be there. Yeah. Pero, like I said, if you have an open mind na, ganito pala dito sa ibang bansa, ganito. Mag-a-adjust ka talaga. Yes, mag-a-adjust ka You'll po start talaga. from scratch. Opo. Pero yung sabi po kasi I've heard stories na parang hindi worth it yung pagpunta nila dito. They spend too much money to come in here. Yeah. Ang nasabi ko lang po, it's part of the process. Yeah. Ako lang po is very lucky ako na hindi ako gumastos ng malaki to come in here. Pero lucky enough ako to have all the benefits that I'm getting from the Canadian government. Yeah. Tapos lucky din ako na I'm able to provide for my family and alam mo yun. So marami pong opportunity sa Canada, but you have to tell yourself, is it worth it? Para hindi ka siya din mabigla pag dating mo dito. Kasi ngayon mahirap, I don't know if you're aware na mahirap na ngayon. Oh, yes At po. yung mga students. Hirap na po ngayon, nagkaroon na ng cap sa mga program. So, kailan ka nag-apply ng PR? Anong year ka nag-apply? Nag-apply po ako. I came in here September 2013. After 6 months po nun, pwede na po ako mag-apply ng provincial nominees. So, May, July, August, September, February, March, nag-apply po ako at that time. So, I was lucky enough na nasa Newfoundland ako kasi at that time, Newfoundland and Saskatchewan na lang yung ongoing na LAMIA. Ang path-through papunta ng PR. Oh, okay. Yes po. Bas po yung PR po namin is February 2016 na. So, 3 years, after 3 years mo dito? Yes po, na lumabas yung PR ko. Pero hindi pa po ako agad nakapag-apply ng citizenship kasi kailangan mo mag-rendered ng, if I'm not mistaken, 1,095 days. Yeah. Yes po. Pero alam ko ngayon, pag yung outside Canada ka, anong mas magandang? Parang ang hirap nang kumuha yata ng mga work visa, mga work. Yes po. So, or international students, mahirap pa na rin. Mas maganda yata PR na kaagad ang applyan. Yes po, express entry. Yun nga po, express entry kasi may mga basta may skills.
Yes, sa mga ano po, gusto mo pumunta sa Canada, you can visit their official website, canada.ca or ricc.ca. Doon po yung mga very informative po yung Yeah. website na yon. So pwede po kayong actually po nung nagpunta ako dito, I went to Mercan, pero yung application ko po ng provincial nominee down to citizenship is all DIY. Yeah. Ako lang po ang nag-apply pati sa hobby ko. Mm. So doable po siya, very informative po yung mga website na sinabi ko. And pwede nga po kayong mag-apply ng process niyo papunta dito ng kayo lang. Pwede talaga. Kasi magastos, mas masyadong mahal na Yes ngayon. po, pwede po kayong gumawa ng account sa RICC, tapos meron mga pathways to go to, pero express entry po ang pinaka mabilis, I would say. Bago ka pumunta dito, mag-search ka muna. Do an extensive Research, yeah. research. Yes, kung kahit sa ka bansa pumunta, extensive research sa bansang pupuntahan mo. Ganyan. Be financially ready. Yeah, ito po yung gustong-gusto kong benefits dito sa Canada. Oo. Ang EI, Maternity. Employment Insurance. At saka maternity mahaba, no? Yes po, ang maternity is pwede kang kumuha ng 12 to 18 months ng maternity leave. Ganyan. Pwede mong hatiin yun sa hobby mo kung gusto niya. Yeah. Binigyan yung asawa ko ng 3 options kung saan niya gustong pumunta. Okay. Ito po yung pangatlo, kumbaga third option niya. Pero okay din naman po. Okay naman. Winnipeg is growing on me. I would say. Hindi ko siya nagustuhan ng pumunta ako dito. Kasi nga, dumating kami dito, very flat, parang very sad. Ano ba dapat, ano yung first 2 choices? First 2 choices would be sa Nova Scotia, sa Greenwood sa Nova Scotia. Tapos pangalawa is sa Borden, Ontario. Okay. Yun yung 2 options niya. Yung first 2 options niya. So, hindi naman nasunod. Umiyak pa nga ako nung nalaman kong Winnipeg. Layo-layo! Yung mga ganun. Pero okay naman po. So far, kasi siguro dahil summer, there's so many things to do. Yeah. Maraming galaan na kahit na for kids. Yun na lang yung take away ko doon. Maraming galaan for kids. Indeed, proper planning of your journey to Canada is really important, and even if you're already here, you can still improve yourself by going to school or changing employment until you find your dream job.